So, yung unang tanong ko is, ano po yung programa na may pagmamalaki nyo po ng LGU nyo sa ibang LGU po? Ah, sa aming LGU, siyempre, unang-una, pag sinabi implementation ng environmental laws and policies, wala na, sinusunod namin yung RA 9003 ng LGU. Tapos yung RA 9003, yung sa solid waste management, yung mga pamamahala sa wastong pagkatapon ng mga basura, pamamahala, ang aming mga concern doon, solid waste, liquid waste, IEC, mga information to kayo sa mga community, tsaka yung mga sa informal settler families. Yung mga kakibat nito, yung aming municipal ordinance doon sa mga pamahala ng bastong pamahala ng basura. Yung segregation sa LGU, kasama ng mga barangay. Ang mga barangay, ang kanilang ay sa waste segregation ng source. Yung lahat ng recyclable at saka biodegradable ay hindi na hinahakot ng munisipyo, yung mga basura. Yung biodegradable ay ginagawa mga composting sa yung basura na bulok na compost. Ang recyclable naman ng bawat barangay at yung dinadala sa junk shop. Meron naman namumulot ng mga nagkakariton, binibili nila. Kaya yung mga, imbis na itapos kasama sa pagtatapon ng pagkakolek ng basura, ay dinadala ng mga kabahaya sa mga isang mamulot ng nagkakariton. Kaya dinadala sa junk shop. Marami kaming junk shop, maabot ng siyan. Pero yung sa ngayon, ang status ngayon, wali na yung nag-active. Isa parang naubusan ng puhunan. Hindi yun, yung mga recyclable namin, nakasegregated naman nila. So kasi yung kinukuha ng junk shop, dinadala nila sa recycling industry. Yung pinagdadala nila, kaya nakasegregate na ang basura. Next po is, saan po dinadala? Saan po? Sige po, kayo po. Kayo po. Yung pang mga iba, sa liquid waste naman, ito, pang-dislance ng mga septic tank o yung poso negro, mga bahay, pinapatupad din namin yun. Doon naman sa Bonus Settler, naabisuhan namin na huwag nang dumami at lumipat na sa mga ibang mga social housing na pinatutupad ng gobyerno. Yung nga, parang hindi sila apektado ng mga biglang baha o biglang bagyo na malakas, hindi sila nakakapit. Tapos next po is, saan po dinadala ang kanilang residual waste? May sarili po ba kayong landfill tulad ng Kalamba or dinadala po sa ibang bayan yung residual waste po? Ang kino-collect ng aming mga basurero, garbage collector, ay yung mga residual at saka yung mga service waste. Yung mga residual, dinadala namin, wala kaming pansamantalang landfill. Kung meron pa ng propose na landfill ngayon, ang aming mga residual, dinadala namin sa hauler. Kumbaga, meron kami ka-partner na hauler na sila yung namamahala sa mga residual. Ibabayad kami sa pinang-isa hauler. Saan po kayo dinadala yun? Ay hauler, SBI yun na yun. SBI, alam ba? Kalambari po din. Sila ang bumibili namin. Doon kami may kontrata sa MOA. Ano po kaya ang ina-advise niyo sa mga school, sa ating lugar po, tungkol po sa kanilang proper segregation po ng waste? Ang aming kinakampanya, yung mga waste nila ay mag-segregate. Yung sa bahay-bahay, tsaka business establishment, magkaroon ng sarili-sariling segregation at basura sa basurahan sa kanilang establishment. Yung mga sa bahay-bahay, katulad namin ang siyam na barangay sa pag-monitor o pag-inspection ng mga household segregation. Tinuturuan paano mag-segregate. Tsaka nagkakandak din kami sa school, sa mga iba pa na mga subdivision. Pina-inform namin, binibigyan namin yung pag-segregate ng mga basura. At saka yung pang ibang environmental laws ng aming ordinansa. Walang pala kami magkakaalis pa ng landfill kasi na meron pang, kumbaga, meron pang mga hadlan. Meron pang nagreklamo yung karatong barangay na nireklamo yung landfill baka nagdamari. Ngayon naman high-tech na ngayon ang pag-aano ng landfill. Ngayon, sa landfill, kasama na daw yung eco bricks. Yung plastic gagawin hollow block. Ano ba? Hollow block. Ayun. Bricks na. Yung mga bricks. Ginagawang bricks. Ayun. Saan po kaya ilalagay yung eco bridge po pag Yun, yung sa landfill. Sa pinaka-landfill Oo, po na kaya hindi pa kami makapag-ipon. Wala pa kami gagawin. Saan po ang proposed na lugar po nung Sa Masapa. Masapa? masapang Ano po. yun eh? Sa may wakat. Na Proctres sa atan. Oo. Wakat. Sa may wakat.
Okay. Tapos, yun nga, balak nga namin yung mag-plastic recovery program. Nga lang, kung kami makikipag-MOA o tie-up kay CEMEX, pwede namin dalhin doon. Kaya lang yun, medyo malalim. Bagay sila naman kukuha. Iipunin lang namin yung plastic. Ay wala pa kami gawang lagayan ng mga iimbakan ng plastic. Kaya hindi ko mag-stop plastic para mabawasan yung mga basura. Talagang dapat bawasan talaga ang mga basura. Palit bigas po ang Oo, ay hindi pa namin naisasagawa. Pag ikaw mo nga nagbago ng mga Yun lang po. barangay, panibagong meeting naman. panibagong meeting. Tsaka hindi sa plastic recovery. Yung mga plastic, iipunin. Pwede yung palit, bigas, o palit mo yung mga something, yung mga sabon, katulad sa ibang bayan. Iniipon nila, dinadala nila sa Republic Cement. Yung mga plastic. Para nga mabawasan ating mga... Tapos yung pagbabawal ng mga plastic, styrofoam, pagbabawal, kinakonfiscate namin yung mga nagtitinda ng mga sandbag, plastic styro, plastic bag. Bawal kasi yun. Lahat na aming mga environmental law, pagbawal magsunog ng mga basura, pinagbabawal namin yun. Yung mga pagtatambak, pagkakalat, yung mga din yung penalties. Baka meron pa. Yun nga, aming basihan namin, yung aming municipal ordinance sa solid waste. Meron pa. No segregation, no collection. Wala po talaga parang promotional video po ng mga yung mga ganun pong program.